Pagkababa mula sa tricycle ng dalagang si Carrie, ay nagmamadaling nagtungo siya sa plaza ng kanilang bayan ng Villa Pascual. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig mula sa MC na magsisimula pa lang ang gift giving. Ay, salamat, nakaabot pa ako. Kung bakit naman kasi tinanghali ako ng gising eh. Sabi niya sa sarili, saka pumila pa rin siya sa hanay ng mga kapwa residente niya. Isang relief operation ang isinasagawa sa plaza para sa mga kagaya niya na isa sa nasalanta ng kalamidad. 3 araw nang nakalipas nang hagupitin ng malakas na bagyo ang bayan ng San Pascual. Ang mga ganoong tulong ay malaking tulong sa kanya. Bago natin simulan ang pamimigay ng ayuda sa inyo mga kababayan, may message muna sa ating lahat si Sir Emmanuel Montinola, ang President and CEO ng Montinola Group Companies at ang ating major sponsor. Imporma ng MC na babae sa unahan. Emmanuel Montinola? Lumakas ang tibok ng puso niya nang marinig ang pangalang iyon. Hindi siya maaaring magkamali sa hinalang nabubuo sa isip niya. Walang iba kung hindi ang strange father niya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Emmanuel Montinola at ako'y nagagalak na makatulong sa ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Sa ngalan ng Montinola Group Company, nais po naming iparating ang aming suporta at malasakit sa bawat isa sa inyo. Alam po namin ang hirap at sakripisyo na dulot ng bagyong tumama sa ating bayan. At kami po'y narito upang magbigay ng tulong upang mas mapadali ang inyong pagbangon. Hindi po kayo nag-iisa sa pagharap sa pagsubok na ito. Sama-sama po tayo at sa tulong ng bawat isa, tiwala kami na makakabangon tayo. Sana po ay maging gabay ang mga simpleng tulong na aming naipamahagi upang muling magpatuloy ang inyong buhay. Nagpatuloy si Sir Emmanuel sa kanyang mensahe, ngunit si Carrie ay tila nawala ng pansin sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang isipan ay abala sa ibang bagay. Ang kanyang amang si Emmanuel, hindi niya akalain na makikita niya ang kanyang ama sa araw na iyon. Nanginginig ang kalamnan niya. Gusto niyang sugurin ito sa stage para yakapin ito. Pero hindi niya maaaring gawin yon dahil hindi naman siya nito kilala bilang anak. Sinupil niya ang mga pangungulila na nadarama ng puso niya. Masaya na ako na nakita ko ang aking ama. Alam ko na malabo ko na siyang maabot man lang. Tanging nasabi niya sa kanyang sarili. Sir Emmanuel Montinola, bulong ni Carrie sa sarili. Kung alam mo lang na narito ako ngayon, ang iyong anak. Sa pagkakapila niyang iyon, hindi niya namalayan na tumulo na ang luha niya. Naghagilap siya ng panyo pero wala siyang madakot sa bulsa ng suot niyang pantalon. Hello miss, gamitin mo na muna to. Napapitlag siya nang may lumapit sa kanya na isang matangkad at gwapong lalaki. Nakalahad sa harap niya ang panyong inaalok nito. Nag-alinlangan man si Carrie. Nagulat sa biglang paglapit ng lalaki ay tinanggap naman niya ang panyo. Ngunit hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya ay mistulang nakalutang sa gitna ng magkahalong damdamin. Pagkalito, pagkagulat, at sakit na dulot ng kanyang nararamdaman. Ang mga luha na patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga matay nagsisilbing saksi sa pinagdadaanan niyang emosyonal na labanan. Salamat, sabi ni Carrie, halos pabulong habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Iniiwasan niyang tignan ang mukha ng lalaki dahil sa atraksyong nadarama dito. Okay lang, if you need some help, huwag kang mahiyang magsabi ah. Sagot ng lalaki na may matamis na ngiti at may pagkamaasikaso. Gusto mo, ibigay ko na sa iyo ang ayuda mo? Habang ipinagpapatuloy ni Carrie ang pagpupunas sa mga luha, mariin siyang umiling. Hindi na kailangan at nakakahiya naman, saka napuwing lang naman ako. Salamat uli ah, dito sa panyo mo. Tumango na ito na nawala na ang ngiti sa labi pero masaya ang kislap ng mga mata. You're welcome. O sige, maiwan na kita ah. Isang tangong naging tugon niya. Sinundan niya ng tingin ang naglalakad na bulto ng lalaki. Sa kabila ng damdaming nararamdaman, natagpuan ni Carrie ang isang maliit na liwanag sa kabila ng dilim ng kanyang mga emosyon. Ang pagkakaroon ng isang tao.
Kahit hindi niya kilala ng lubusan na mag-aalok ng kabutihan at suporta, ay nakatulong upang mapawi ang ilang pasakit na dinadala niya. Nang magsimulang ipamigay ng mga ayuda, umusad na ang pila. Lumakas ang kabog ng dibdib niya ng mismong si Don Emanuel na ang nagbibigay ng ayuda. Ang ibig sabihin ay magkakalapit sila ng ama. Nagsimula ng dumaan ang pila at unti-unting lumapit si Carrie sa lamesa kung saan si Don Emanuel mismo ang nag-aabot ng mga ayuda. Habang nilalapitan niya ito, dama na niya ang tibok ng kanyang puso na parang mas mabilis pa kesa sa normal. Ang bawat hakbang niya ay tila isang bigat na mga taon ng paghihintay at pangarap na muling makita ang ama. "Magandang araw po, sir." Bati ni Carrie nang makalapit siya. Tumingin si Don Emanuel sa kanya at ngumiti ng magaan. "Magandang araw din, iha." Sagot niya. Hindi pa alam ang koneksyon sa likod ng mga salitang yon. Hindi alam ni Don Emanuel na ang babaeng nasa harapan niya ay ang anak niya. Habang ibinibigay ni Carrie ang mga pases para sa ayuda, naramdaman niyang parabang ang bawat sandali ay mabigat, puno ng kaba at emosyon. Ngunit pinili niyang itago ang lahat ng ito sa ilalim ng ngiti at isang mahihinang tinig. Nais niyang magsalita. Nais niyang iparating ang pananabik niya pero alam niyang hindi ito ang tamang oras at marahil ay wala ng pagkakataon. May kabigatan ng paa na umalis si Carrie sa harap ni Emanuel. Dala ang ayuda at ang konting kirot sa puso. Habang siya'y papalayo, nagtakda siya sa sarili. Kahit na hindi ko siya maabot ngayon, kahit na hindi niya ako kilala, may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang tanging magagawa ko ay tanggapin ang sitwasyon at patuloy na magpatuloy na lang sa buhay. Sa pag-alis niya sa plaza ay hinanap niya ng tingin ng lalaking nag-abot sa kanya ng panyo. Subalit hindi niya na ito nakita pa. Masayang pumasok sa loob ng kanilang bahay na gawa sa kahoy si Carrie na bitbit ang ilang eco bag ng ayuda. Kauuwi niya lang galing sa plaza. "Inay, nandito na ho ako." Pagbati niyang sabi nang nasa may pinto na siya. "Saka, alam niyo po ba, nakita ko siya, ang tatay." Natigilan siya nang mapansing hindi na gumagalaw ang ina niyang si Clarita sa pagkakahiga nito sa papag. Tuwid na ang paa nito habang nakalaylay ang mga kamay. "Inay! Inay!" Mabilis niyang dinaluhan ang sariling ina. Kaagad niyang itsinek ang puso at pulsuhan nito pero wala nang tumitibok pa. "Inay!" Narinig sa apat na sulok ng kabahayan ang pag-iyak niya dulot ng paghihinagpis. Sa tulong ng mga kapitbahay niya, naisugod pa ni Carrie ang ina sa ospital. Subalit, dead on arrival na si Clarita dahil sa atake sa puso. Sa ospital, hindi pa rin makapaniwala si Carrie sa nangyari. Parang isang masakit na panaginip na ayaw magising. Nakasalubong niya ang mga mata ng doktor ngunit ang tanging naipadama lang nito ay ang malungkot na pag-iling. "Pasensya na," sabi ng doktor. "Hindi na po natin siya naisalba." Ang puso ni Carrie ay tila lumulupasay sa bigat ng nararamdaman. Kailangan niyang tanggapin na wala ng ina. Hindi na niya muling madarama ang mga haplos at mga kwento nito. "Pasensya na po, inay." Ang tanging nasambit ni Carrie habang nakayuko. Hindi malaman kung anong dapat na gawin sa mga oras ng matinding kalungkutan. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang hinaharap ng wala ang ina sa kanyang buhay. Bumalik siya sa kanilang bahay. Ang mga ekobag ng ayuda na pinilit niyang buhatin, ngayon ay magaan na tulad ng mga alalahanin na hindi na kayang bitbitin ng puso. Sa bawat hakbang na tinatahak niya patungo sa kanilang tahanan, parang mas lalo pang lumiliit ang kanyang mundo. Wala na ang pinaka-importanteng tao sa kanyang buhay. Pumunta siya sa kwarto ni Clarita. Ang mga gamit ng inay na iwan, ngunit ang mga alaala nito'y patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga tawanan, ang mga simpleng pag-uusap, at ang mga simpleng bagay na nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan bilang mag-ina. At sa bawat sulok ng bahay na yon, naroroon ang ala-ala ng kanyang ina, na kahit wala na sa mundong ibabaw, ay patuloy na mananatili sa puso ni Carrie.
Doon din sinabi ni Clarita ang pagiging love child niya nito kay Manuel Montinola. Lumapit siya sa higaan ng ina. Hinaplos yun. Isang tahimik na panalangin ang sumiik mula sa puso ni Kari. Inay, sana hindi ko kayo iniwan. Sorry po. Salamat sa lahat ng pag-aaruga at sa pagmamahal na ibinigay ninyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Makalipas ang 3 araw ay inilibing na ang kanyang ina. Nagpatuloy ang mga araw ni Kari at nagtrabaho siya bilang serbedora sa karinderya. Puno ng lungkot at pangungulila ngunit natutunan niyang tanggapin na ang buhay ay patuloy na magpapatuloy. Karina! Karina, lumabas ka dyan! Nagkandabangon si Kari mula sa pagkakahiga ng marinig ang tila pagalit na sigaw ng isang babae sa labas ng bahay. Nagmamadali siyang tumayo sa kabinuksan nito. Oh, Tita Minda, kayo pala. Mamay, kailangan po ba kayo? Pinagtaasan siya ng kilay ng kapatid ng namayapa niyang ina. Abat ang kapal ng mukha mo at nandito ka pa rin sa bahay na ito ah. Oo, ano ho bang ibig ninyong sabihin? Nagtatakang tanong niya sa tiyahin. Hindi mo ba alam ha? Na nangutang sa akin ng iyong ina at ginawa niyang collateral ang bahay at lupa ninyo. At ngayong patay na si Clarita at hindi niya na ako mababayaran pa, kaya't kukunin ko ng bahay at lupa ninyo. Matigas na sabi ni Minda. Pero Tiyang, papaano ho ako? Wala ho akong ibang mapupuntahan. Nag-aalalang sabi niya. Alam niya na nangutang dito ang inay niya para pambili ng gamot nito sa puso. Pinanlisikan siya ni Minda ng tingin. Wala akong pakialam. Kailangan bukas ng umaga wala ka na rito sa bahay na ito. Kung hindi ipadadampot kita sa pulis. Nahintatakutan siya. Kilala niya ang tita Minda niya na maraming koneksyon. Nakakariwasa ito sa buhay pero ubod ng mata pobre. Tita, pamangkin po ninyo ako. Maawa naman po kayo sa akin oh. Anak ako ng kapatid niyo kahit ito na lang po sana maging tulong niyo sa akin. Ang payagang magstay ako sa bahay na ito. Pakikiusap niya na nagpipigil mapaiyak. Hindi ako maaawa sa iyo, Karina. Wala akong pakialam kung pamangkin kita. Basta't kailangan na pagising ko wala ka na sa bahay na ito. Mariing sabi ni Minda. Napaiyak na lang siya nang talikuran siya ng tiyahin at iniwan na siya sa bahay na nakatakdang mawala na sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw at gabi para kay Kari. Habang siya'y nagtatrabaho sa karinderya, patuloy siyang binabalot ng lungkot at takot sa kanyang kalagayan. Ang ideya ng pagkakawala ng kanilang tahanan ay parang isang madilim na ulap na hindi niya matakasan. Ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niyang kailangan niyang magsikap upang mabuhay. At kung kinakailangan, lumaban para sa sarili. Isang araw, habang abala siya sa paglilingkod sa mga customer sa karinderya, dumating ang isang babae. Mataas ang tindig, nakaputi, at may mapang-akit na ngiti. Lumapit ito kay Kari at nagsimula silang mag-usap. Hello, Karina, tama ba? Tanong ng babae na may malumanay na tinig. May magandang oportunidad ako para sa iyo sa Maynila. Isang trabaho na siguradong magpapabago sa buhay mo. Ako nga pala si Amanda. Napaisip si Kari. Ang alok na yon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ano pong trabaho ate? Tanong niya. Hindi sigurado kung anong klaseng oportunidad ang tinutukoy ng babae. Malamang hindi ka pa handa sa detalye. Pero tiyak naman na magugustuhan mo ito. Sagot ng babae na parang nagsisigurado sa kanyang salita. Ilang oras lang ang biyahe at tutulungan kita na mag-settle sa Maynila. Si Kari na puno ng pangarap at pagnanais na makaligtas mula sa lungkot at hirap ng buhay ay hindi nakatanggi. Sige po, sasama po ako. Sana po magandang alok na ito. Dahil sa pangako ng magandang buhay, sumama siya sa babae. Habang naglalakbay sila patungong Maynila, hindi maiwasan ni Kari na mangarap ng mga bagay na hindi pa niya nararanasan. Iniisip niya na malamang ay magiging magaan ang lahat
at matutulungan siya ng alok na trabaho. Nang makarating sila sa isang madilim na bahagi ng Maynila, nagsimula nang magbago ang sitwasyon. Habang papalapit na sila sa isang abandonadong gusali, nakaramdam si Kari ng isang hindi magandang pakiramdam. "Ate, saan ba tayo pupunta?" tanong niya, ngunit hindi siya pinapansin ng babae. "Pasensya ka na, Karina. Wala ka ng ibang magagawa kung hindi ang sumunod," tugon ng babae habang papasok sila sa isang madilim na pintuan ng isang bar. Hindi ito ang lugar na inaasahan ni Kari at naramdaman niya ang takot na nagsimulang gumapang sa kanyang puso. "Ha? Ano to?" tanong ni Kari. Ang boses ay nanginginig. "Bakit po ako nandito? Akala ko po ba may magandang trabaho na inaalok ka sa akin?" Napatawang babae ng malakas. "Wala nang atrasan, Karina. Ibebenta ka namin dito. Dito ka na magtatrabaho. Bata at virgin ka pa, kaya't kikita ka agad ng malaki sa isang gabi." Sa mga salitang yon, tumakbo na si Karina papalayo. Nanginginig ang katawan niya sa takot, hindi makapaniwala sa nangyayari. "Karina, bumalik ka rito!" Tawag sa kanya ni Amanda na humahabol sa kanya. Binilisan niya ang pagtakbo kahit walang direksyon ang mga paa niya. Sa pagtawid niya sa kalsada ay sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na maliwanag at ang malakas na busina ng sasakyan. Napatigil siya at nagdilim kay Kari ang lahat. Nagmulat ng mga mata si Kari na nasa banyagang silid siya. Puro puti ang nakikita niya. Puzzled ang ekspresyon niya na pinagmamasdan niya ang kinaroroonan. Napagtanto niya na nakahiga siya sa isang kama na pang-ospital. "Gising ka na pala, miss." Bahagya siyang napapitlag nang marinig ang baritonong boses na yon ng isang lalaki. Ibinaling niya ang tingin niya rito. Nasaan ako, mister? Anong nangyari sa akin?" tanong niya. Napasinghap siya nang mamasdan ang gwapong mukha nito. Nakatayo ito sa gilid ng kamang kinahihigaan ni Kari. Makinis at mestiswang balat nito. May charming at maluwang na ngiti sa labi nito na tila tumatagos sa puso niya. "Andito ka sa ospital, miss. Parang bigla kang tumawid ng kalsada din na wala ng malay at bumagsak sa mismong hood ng kotse ko eh." Paliwanag nito. Saka lang niya naalala ang mga nangyari. "Kami ng boss kong si Sir Emmanuel ang nagdala sa'yo rito sa ospital." Dagdag pa ng lalaki. Nagulat si Kari sa narinig niyang pangalang Emmanuel. Naipilig niya ang ulo. Tila may isang bahagi ng kanyang utak na tinutokso siyang hindi tama ang naririnig. Subalit hindi siya makapagsalita at tanging malalim na paghinga lamang na isagot niya sa lalaki sa kanyang harapan. "Si Emmanuel?" tanong ni Kari. Nanginginig ang boses. Hindi makapaniwala sa pagkakatugma ng pangalan sa isipan niya. "Oo, miss. Siya ang boss ko," sagot ng lalaki. "Umalis lang siya saglit pero babalik din agad dito." Sa kalagitnaan ng kanyang pagkalito, narinig ni Kari ang malalim na tunog ng sapatos na tumama sa sahig mula sa labas ng silid. Narinig nila ang mga yabag na mabilis na bumangon at ilang saglit pa. Pumasok na si Don Emmanuel, ang tinutukoy na boss ng lalaki. Pagtungtong nito sa loob ng kwarto, napansin ni Kari ang magaan na takot sa mga mata ng lalaki na nagsasalita kanina. Pero hindi ito nagtagal nang magkasalubong ang mata nila. Hindi siya makapaniwala na sa ganoong pagkakataon niya muling matatagpuan ang ama niya. Si Don Emmanuel, bagaman may mataas na tindig at matikas na itsura, ay nagdala ng bigat sa hangin ng kwarto. Tinignan nito si Kari. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi pa rin siya sigurado kung anong koneksyon nito kay Kari. Binalingan nito ang lalaki. "Kumusta nang lagay niya, Gabe?" Gabe palang pangalan niya. Sabi niya sa sarili na ang tinutukoy ay ang lalaki. Ngayon niya napagtanto na ito ang lalaking nagbigay sa kanya ng panyo sa plaza ng bayan nila habang nakapila siya sa pagkuha ng relief. Nawalan siya ng malay sa matinding takot dito. But she's now awake and recovering. Wala naman po siyang masyadong seryosong pinsala, sabi ng doktor na tumingin sa kanya.
Ano bang pangalan mo, iha? At ano bang nangyari sa'yo? Tumingin sa kanya si Don Emanuel bago nagtama ang kanilang mga mata. Ako po si Carrie. Dahil sa lihim na ugnayan ng dugo nila, ay naging magaan kay Carrie na sabihin dito ang nangyari sa kanya. Villa Pascual? Bulalas ni Emanuel matapos banggitin ni Carrie kung saan siya nanggaling. Kung hindi ako nagkakamali, Gabe, doon tayo namigay ng relief goods, di ba? Opo, Tito Eman. Doon nga po tayo nag-relief operation. Sagot ni Gabe. At isa po ako sa nabigyan niyo ng relief goods. Kusang pag-amin ni Carrie. Tumingin siya kay Gabe. At ikaw yung nagbigay ng panyo sa akin, sir, habang nakapila ako. Nagliwanag ang gwapong mukha ni Gabe na puno ng pagkamangha. Wow, ikaw pala yun? Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha mo. Tumangu-tango si Don Emanuel na nangingiti. I see. Hindi pala biro ang pinagdaanan mo. Teka, may matutuluyan ka ba rito sa Maynila? O gusto mo tulungan kita na bumalik sa probinsya ninyo? Nagbigay si Carrie ng isang malalim na hininga. Sana po matulungan po ninyo ako. Ayoko na pong bumalik sa amin dahil wala na po akong uuwian doon. Pwede po ba akong magtrabaho sa inyo kahit bilang isang katulong lang? Tumingin si Don Emanuel sa kanya. Naguguluhan pa rin ngunit nakita ang pagnanais at pagpapakumbaba sa mga mata ni Carrie. Sigurado ka ba, iha? Tanong ni Don Emanuel. Hindi pa rin sigurado sa sitwasyon. Wala po akong ibang choice, sir. Kung pwede po, magtatrabaho na lang po ako. Kahit po bilang katulong. Pwede po ba? Nagmamakaawang sabi ni Carrie. Tumingin si Don Emanuel sa kanya at nag-isip saglit. Hindi pa niya alam ang buong kwento ni Carrie. Pero sa likod ng lahat ng ito, merong isang damdamin ng awa at pagkabigla na hindi kayang itago. Tumango siya sa wakas. Kung iyon ang gusto mo, Carrie, tutulong ako sa iyo. Ngunit kailangan nating mag-usap pa ng mabuti, ha? Baka may iba pang mga bagay na i-consider ako sa pagtanggap ko sa iyo. Ang mahalaga ngayon ay magpagaling ka muna. Nagpasalamat si Carrie at nagpasya na magsimula ng bagong buhay. Hindi man malaman ni Emanuel na anak siya nito ay kontento na siya na makasama kahit papaano ang ama. Ang bagong simula ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pag-asa na unti-unting magbubukas ng mga pinto ng kanyang buhay. Sa loob ng mansyon ni Don Emanuel, isang bagong simulang nag-aantay kay Carrie. Ang malaking bahay na puno ng mga silid, malalawak na pasilyo at magagarbong kasangkapan ay tila isang mundo na malayo sa buhay na dati niyang kilala. Paglabas niya ng ospital, ay isinama na siya ni Emanuel sa mansyon nito. Araw ng kanyang unang trabaho sa mansyon at kitang-kita ang pagkamangha sa mga mata ni Carrie habang pinagmamasdan ng mga bagong kagamitan at ang mga alaga ng pamilya ni Don Emanuel. Bagamat hindi pa siya ganap na sanay sa mga bagong gawain, sinubukan niyang magpursige. Hindi rin maitatago ang pagkabighani ni Carrie sa mga tanawin at ang presensya ng isang lugar na tila puno ng mga pagkakataon. Inay, kasama ko na ang aking itay. Nandito po ako ngayon sa kanilang bahay. Pagkausap ni Carrie sa lumang picture ni Clarita habang solo siya sa maid's quarter. Okay lang po na hindi niya malaman na anak niya ako. Basta't ang mahalaga ay kasama ko siya. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko rito, inay. Isang linggo matapos magsimula si Carrie sa trabaho bilang katulong sa mansyon ni Don Emanuel, tila nagiging mas magaan ang buhay niya. Nagsimula nang matutunan ni Carrie ang mga gawain sa mansyon at nakikilala ng ibang mga tao sa paligid. Ngunit may isang bagay na nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa rin sila nakakapag-usap ng buo ni Don Emanuel. Hindi pa rin niya matukoy ang mga nararamdaman niya patungkol sa kanya. Palagi lang silang magkausap tungkol sa mga maliliit na bagay. Hindi na umaabot sa mas personal na usapan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat nang dumating si Anika, ang half-sister ni Don Emanuel, mula ito sa ibang bansa. Nasa hardin si Carrie, abala sa pag-aalaga ng mga bulaklak.
Nang marinig niyang malalakas na yabag ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ng mansyon, bumangon siya at naglakad patungo sa veranda. At doon, nakita niya si Anika na dumating kasama ang isang kasamahan. Si Anika ay isang magandang babae na nasa kalagitnaan ng edad. May balat na tan at mahahabang buhok na kaakit-akit. Mabilis na tumingin si Carrie sa kanilang direksyon at napansin ng matalim na tingin ni Anika na agad siyang binansagan na. Babaeng hindi karapat-dapat. Hindi nakaligtas kay Carrie ang malamig na pagtanggap ni Anika. "Oh, so ikaw na pala ang bagong katulong," sabi ni Anika habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. "I didn't expect na Don Manuel would allow someone like you into his house." Si Carrie, bagaman na-offend, pilit na ngumiti. "Magandang araw po, Ma'am Anika." Magalang na sagot ni Carrie. Ngumisi naman si Anika, ngunit hindi ito isang ngiting masaya. Aba magalang pa, pero I don't care. Lumakad siya papasok sa mansyon. Nagkaroon ng kaba sa dibdib si Carrie ngunit hindi siya nagbigay ng kahit na anong sagot. Ibinaling na lang niyang atensyon sa pagtulong kay Don Emanuel na nagmamasid mula sa itaas ng hagdanan. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi siya ang magiging kaalyado sa bahay na ito. Sa isang hapunan, napansin ni Carrie na tila may hindi pagkakasunduan si Anika at Don Emanuel. Nang papasok si Carrie sa dining hall upang maghatid ng pagkain, narinig niyang nag-uusap ang dalawa sa isang sulok. "Emanuel, paano mo pinayagan ng babaeng yan na pumasok rito? Hindi ko gusto ang mga ganitong klaseng tao sa bahay na ito," sabi ni Anika. Ang tono ng boses niya ay puno ng galit. "Huwag mong gawing personal, Anika. Si Carrie ay nagsisimula ng bagong buhay. Ako ang nag-hire sa kanya. Karapatan niyang magtrabaho dito. Gusto ko siyang matulungan," sagot ni Don Emanuel. Tahimik pero matatag ang tinig. "At ano ngayon? Hindi ako natutuwa, Emanuel. Kung ako lang ang masusunod, ayoko sa kanya sa pamamahay na ito." Tumayo si Anika at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, hinarap niya si Carrie na nag-aalangan na naroroon sa gilid. "Don Emanuel is too soft. Huwag mong isipin na magkakaroon ka ng puwang dito. Huwag mong gawing magulo ang buhay mo," anya kay Carrie bago siya tuluyang lumisan. Hindi malaman ni Carrie kung paano tatanggapin ang mga sinabi ni Anika. Habang nagliligpit siya ng mga gamit sa dining hall, may mga tanong na pumapasok sa kanyang isipan. Bakit ba ganoon si Anika? Ano bang dahilan ng galit nito? Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon si Carrie na makausap si Don Emanuel ng mag-isa. Nasa veranda siya, nagdidilig ng mga halaman nang biglang dumating si Don Emanuel. "Carrie, I need to ask you something," sabi ni Don Emanuel. Seryoso ang itsura. "Kamusta ka na?" "Okay po ako, Sir Emanuel. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo," sagot ni Carrie na may kababaan ng loob. Si Anika, hindi siya masaya sa sitwasyon, sabi ni Emanuel. Minsan mahirap para sa kanya na tanggapin ang mga pagbabago. Pero ako, handa akong tulungan ka. Kung may problema ka kay Anika, sabihin mo lang. Napalunok si Carrie. "Hindi po sir, hindi ko po siya gustong makaaway. Ang gusto ko lang naman po ay magtrabaho. Huwag po kayong mag-alala." Ngunit bago pa man makapagsalita si Don Emanuel, narinig nilang muli ang mga yabag na paparating. Si Anika, kasama ang mga kasama niya, ay dumaan sa harap nila at hindi nakaligtas kay Anika ang kanilang usapan. "Huwag mong gawing komplikado, Emanuel. Hindi ko na kailangan ng anumang drama sa bahay na ito," wika ni Anika nang mabilis na dumaan. "Anika?" tawag ni Don Emanuel, ngunit hindi na tumigil si Anika at mabilis na umalis. Tumingin si Carrie kay Don Emanuel. "Sir, hindi ko po kayang maging sanhi ng gulo. Gusto ko rin naman po siyang makasundo eh." Si Don Emanuel ay tumango at ngumiti ng mahina. "Basta Carrie, hindi kita pababayaan. Ipagpatuloy mo lang ang iyong trabaho at laging tatandaan na may pamilya kang aasahan dito."
Habang patuloy na nararanasan ni Carrie ang hirap ng buhay sa mansyon ni Don Emmanuel, hindi rin nawawala ang presensya ni Anika. Para itong isang anino na hindi maiiwasan. Si Anika ay patuloy na nagiging hadlang sa bawat hakbang na tinatahak ni Carrie. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pag-asa ni Carrie. Alam niyang may mga puwersa sa paligid na maghahatid ng unos. Ngunit ang pamilya ni Don Emmanuel ay may halaga. At ang oportunidad na ibinibigay sa kanya ay siyang magsisilbing gabay sa kanyang bagong buhay. Carrie, pwede ka bang sumama sa akin sa pag-alis ko ngayon? Tanong ni Don Emmanuel sa dalaga na abala sa pagwawalis ng marangyang salas ng Montinola. Tumigil saglit sa ginagawa si Carrie. Opo sir, pwede naman po. Patapos na po ako sa pagwawalis ko ngayong hapon eh. Nakangiting tumango ito. Okay, good. Iyahatid kita sa bahay ni Gabe. Maipapadala ako mga papeles na need niyong mapirmahan as operations manager ng kumpanya. Magagahon na kasi ako sa oras kapag ako pang nagdala. Tumango siya. Sige po sir, maliligo na po muna ako. Okay sige, aantayin kita rito sa labas. Minsan pang hinaplos ang puso ni Carrie sa kabaitang yon ni Emmanuel. Kahit sa ganoong paraan ay nararamdaman niya ang pagkaama nito sa kanya. Mga ilang sandali pa ay nagbalik na sa sala si Carrie. Nakapagsuot na rin siya ng bagong damit. Hanggang sasakay na siya sa kotse ni Emmanuel. May personal driver ito pero magkatabi sila sa backseat. Habang tumatakbo ang kotse sa kahabaan ng kalsada, napuno ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Si Carrie, nakatingin sa labas ng bintana. Pinipigilang mapansin ang bahagyang kaba sa dibdib. Si Don Emmanuel naman ay pasulyap-sulyap sa dalaga. Tila nag-iisip kung papaano sisimulan ang pag-uusap. Kamusta ang pagtatrabaho mo sa bahay? Tanong ni Emmanuel. Sinusubukang gawing magaan ang pag-uusap. Hindi ka ba naman nahihirapan? Okay naman po ako, sir. Nagagamay ko naman na po ang mga trabaho ko. Sagot ni Carrie. Bahagyang ngumiti. Nung una po'y nahihirapan akong mag-adjust. Pero mabait naman po kayo kaya't nasasanay na rin po ako. Maliban lang sa kapatid nitong si Anika. Tumango si Emmanuel. Tila may tinatandaan sa tono ng tinig ng dalaga. Mabuti naman. Ano nga palang natapos mo sa pag-aaral, Carrie? Napakurap si Carrie at kagading sumagot. Senior high lang po. Hindi na po nakayanang mag-aral ng kolehiyo noon eh. Dahil sa kasalatan po sa pera. At nagkasakit po sa puso noon ang inay ko. Gusto niyang sabihin dito ang pangalan ng ina pero pinigilan niya ang sarili. May kung anong kurot sa dibdib ni Emmanuel. Hindi niya alam kung bakit parang may pamilyar sa boses ng dalaga. Sa mga galaw nito, parang may piraso ng nakaraan na hindi niya matukoy. Kung gusto mo, pag-aaralin kita, Carrie. Kahit saang university at course na gusto mo. Seryosong sambit ni Emmanuel. Alam mo, namatay ang asawa ko 2 years ago nang hindi kami nagkakaroon ng anak. At ikaw, hindi lang katulong ang tingin ko sa iyo kung hindi para na kitang anak. Maraming salamat po, sir. Mahina ngunit taus-pusong sagot ni Carrie. Pinipigilan niya ang emosyong humahaplos sa puso niya. Pero saka na lang po siguro, sir. Hayaan niyo po muna na tumagal ako sa pagtatrabaho ko sa inyo para worth it naman po na pag-aralin po ninyo ako. Tumahimik silang muli, ngunit hindi na ito alangan. Sa halip, ang katahimikan ay naging komportabling espasyo para sa dalawang pusong tila nagkakakilala sa ibang antas. Isang ama na hindi alam na ang kaharap ay ang anak na hindi niya nakilala. At isang anak na matagal nang naghahangad na maramdaman ang pagmamahal ng ama. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang kotse sa harap ng isang modernong townhouse. Nandito na tayo, wika ni Emmanuel. Sabihin mo kay Gabe na huwag kalimutang pirmahan ang mga dokumento bago bukas ng umaga. Opo sir, makakarating po. Sagot ni Carrie sa kadahan-dahang bumaba ng sasakyan. Bago siya tuluyang pumasok sa loob, muli siyang lumingon. Ingat po kayo. Ngumiti si Emmanuel. Ikaw rin, mag-iingat ka. Sorry Carrie kung hindi na kita maihatid pag-uwi ah.
Outside Metro Manila kasi ang next appointment ko ngayon. Tumango na lang si Kari at inabutan siya ni Emmanuel ng pera ng pamasahe niyang pabalik ng mansyon at tumalikod na siya. Habang pinagmamasdan ni Emmanuel ang papalayong figura ni Kari, hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng isang damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang kakaibang koneksyon, isang hindi maipaliwanag na kirot sa puso. Dahil nakabukas ang gate ng bahay ni Gabe, malayang nakapasok si Kari. Agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob. Hindi tipikal para sa isang katulad ni Gabe na laging maingay at masigla. Pagtuntong niya sa sala, nakita niya agad ang binata. Nakahiga sa malamig na sahig. Hawak ang isang walang lamang bote ng alak at tila walang malay. Mabilis siyang lumapit. "Sir Gabe!" Tawag niya. Marahang niyuyugyug ang balikat nito. "Sir Gabe! Ayos ka lang ba?" Ipinatong muna niya sa center table ang mga dala niyang papeles. Dumilat si Gabe. Mabigat ang mga mata. At bahagyang ngumiti ng mamataan si Kari. "Kari, ikaw ba yan? Anghel ka ba?" Napailing si Kari at napabuntong hininga. "Anghel agad? Tama na nga yan. Tumayo ka na dyan. Ano bang nangyayari sa'yo, ha?" Naamoy niya ang amoy alak na hininga nito. Ang gwapo pa rin ito sa paningin niya. Ngunit imbis na tumayo, hinila siya ni Gabe ng mahina. Kaya't napaupo siya sa tabi nito. "Alam mo ba, Kari? Ngayon ko lang na-realize na maganda ka pala." Lasing man, ramdam ni Kari ang bigat ng damdaming kalakip ng mga salita nito. "Oo, promise yun." Napatingin si Kari sa mukha ng binata. Mapupula ang pisngi nito. Nangingilid ang luha sa mga mata. "Sir Gabe, ang mabuti pa, lumipat na kayo sa sofa." Mahinang sambit niya. "Okay, sige. Sinabi mo eh. Ang lakas mo sa akin." Sumusuray na tumayo si Gabe at mabuti na lang ay naalalayan niya ito. Iginiya niya ito patungo sa sofa. Kinaya niya ang kabigatan ng katawan nito. May katangkaran pa naman ng binata. Pagdating sa sofa, saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Dahang-dahang inabot ni Gabe ang kamay ni Kari at pinisil to. Hindi agad nakasagot si Kari. May bahagi sa puso niyang unti-unting natutunaw. Unti-unting naaabot ng damdaming matagal na niyang tinatanggihan. Sir Gabe, nagpunta ko rito dahil may ipinadalang papeles si Sir Emmanuel na kailangan mong pirmahan." "Salamat, Kari. I will check it later, ha?" Mahina ngunit buo ang tinig ni Gabe. Lasing at namumungay pa rin ang mga mata. May kung anong kakaibang puwersa ang nagtulak kay Kari na kusang pag-aalaga kay Gabe. Tila tumago sa mga simpleng kilos ng pag-aasikaso at pagiging maalaga sa kanya. Inayos muna niya ang posisyon ni Gabe sa sofa upang maging komportable ito. Ipinatong niya ang isang unan sa likuran ng binata at dahang-dahang inalis sa mga sapatos nito. "Masakit ba ang ulo mo?" Tanong ni Kari habang pinagmamasdan ng binata. Hindi siya nakakasiguro kung gaano kalubha ang kalagayan nito. Ngunit hindi maiwasang mag-alala. Bagaman lasing, kitang-kita niya sa mata ni Gabe ang pagkabahala at mga emosyon na naglalaban sa loob nito. "Wala na yan, Kari. Wala na akong pakialam sa sakit na yan," sagot ni Gabe. Ang boses ay may kasamang pagkatalo. Tumingala siya sa dalaga at may halong kalungkutan at pag-asa sa mga mata. "Pasensya na kung naabala pa kita, ha. Salamat sa pag-aalaga mo." Napansin ni Kari ang pagkabasag sa tinig ni Gabe, kaya't dahan-dahan niyang inabot ang isang baso ng tubig. "Uminom ka muna, Sir Gabe," utos niya ng mahinahon. Ang sunod niyang ginawa ay ang simpleng bagay lang. Inihatid niya ang baso ng tubig. Pinunasan ang mga tamang bahagi ng katawan ng binata na tila nagsasabing pagod na. At inaalalayan siya sa tuwing magpapakita ng pagdududa si Gabe sa kanyang sarili. Habang si Gabe ay nagpatuloy sa pakiramdam ng lungkot at kalungkutan, si Kari naman nananatiling tahimik. Tinitiyak na ang kanyang bawat galaw ay magbibigay ng konting ginhawa kay Gabe. Inalalayan niya sa pag-upo,
pag-angat ng mga braso para maiwasan ang anumang discomfort, at dahang-dahang pinaayos ang postura ng katawan ni Gabe sa pagkakahiga. "Salamat, Kari," muling sambit ni Gabe. Ang boses ay may kasamang pasasalamat. Hindi na niya kailangang magsalita pa ng marami. Ramdam na ni Kari ang lahat ng emosyon na nais iparating ni Gabe. At naisip niyang ito ang pinakamahalaga. Ang simple at taus-pusong alaga na ibinibigay niya. Habang pinagmamasdan ng lasing na si Gabe, tila ang bawat sandali ng kanilang magkasamang katahimikan ay nagiging makulay at puno ng damdamin. Sa mga kilos ni Kari, hindi lang siya isang katulong o isang tao na may simpleng gawain, kung hindi isang tunay na kaibigan at tagapagtanggol sa pinakamatinding panahon. Kinabukasan, maaga nang gumising si Kari. Isang mabilis na pagninilay-nilay ang pumuno sa kanyang isipan habang tinatapos ang mga gawain sa loob ng mansyon ng mga Montinola. Magaan sa kanya ang araw na yun dahil umalis si Anika para magpuntang Palawan. Sa umagang yun ay naatasan siyang maglinis sa kisame ng salas. Nakaapak siya sa isang step ladder para maabot niya ang nililinis niya. Nanatili siyang tapat sa kanyang mga tungkulin at patuloy na nagbigay ng kanyang malasakit sa bawat kilos. Habang nagsisimula siyang maglinis sa kisame, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Hindi niya namalayan na habang abala siya sa kanyang trabaho, isang balanse sa kanyang katawan ang nawala. At bago pa siya makapagsalita, naramdaman niyang papalapit ang pagkahulog mula sa stepladder. Dahil sa mabilis na pangyayari, hindi na siya nakahingi pa ng tulong. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang may mga bisig na sumalo sa katawan niya sa gitna ng kanyang pagkabigla. Sa kanya napagtantong si Gabe na may mga braso na nakasapu sa kanyang katawan upang hindi siya magpatuloy sa pagkahulog. "Ano nangyari?" Nagmamadaling tanong ni Gabe habang tinitiyak ang kalagayan ni Kari. "Kari, okay ka lang ba?" Hindi na nakasagot si Kari. Mabilis siyang napayakap kay Gabe dahil sa takot sa muntikang kapahamakan. "Salamat," bulong ni Kari. Halos walang lakas. "Akala ko babagsak na ako dyan sa sahig." Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Ang tanging naririnig na tunog ay ang malalim na hininga ni Gabe at ang malupit na pagkakatingin sa kanya ni Kari. Si Gabe ay nakatingin lang sa kanya. "Timing ang pagdating ko rito sa mansyon at nasaklolohan kagad kita. Next time, mag-iingat ka, ha?" Kusang ibinaba na siya ni Gabe mula sa pagkakapangko sa bisig nito. "Maraming salamat, Sir Gabe." Anya na ngayon lang nakadama ng hiya sa harap ng presensya ng binata. Sa pagkakaharap nila sa isa't isa, tila walang ibang naroroon kung hindi silang dalawa lang. Silang nagkakaugnay at nagsasama sa magkasunod na pagnanasa ng pagtulong at pagtanggap. "Oops, may bayad yung tulong ko, ha?" Ngumisi si Gabe. Nagulat si Kari. "Ha? Ano po yun? Wala pa po akong pera at hindi pa naman po ako nasweldo, Sir Gabe." Tumawa ito. "Calm down, Kari. Saluhan mo na lang akong kumain ng breakfast. Mabuti rin na may kakwentuhan ako habang hinihintay ko ang Tito Emmanuel." At nakahinga siya ng maluwag. Pero kaagad din siyang nag-alinlangan. "Pero sir, katulong po ako dito at dapat ay pinagsisilbihan ko po kayo." "Stop thinking like that, Kari. Sige na, magpapaserve na ako ng breakfast natin kay Manang Amy sa garden." Wala nang nagawa si Kari nang magtungo si Gabe sa kitchen para sa utos nito. Habang magkaharap silang nakapwesto sa table na nasa ilalim ng matayog na puno ng mangga sa garden, may kakaibang pakiramdam si Kari. Hindi lamang siya nakakaramdam ng kagalakan sa simpleng alok ni Gabe na magkasalo sa pagkain, kung hindi may mga tanong din sa kanyang isipan. Nais niyang malaman kung anong klaseng tao ba si Gabe. Isang binatang hindi lamang mayaman at malakas, kung hindi may malasakit din sa mga katulad niya. Sa mga mata ni Kari, si Gabe ay isang misteryo na tila may iba pang mga aspeto na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Habang naghihintay ng pagkain, dumaan ang isang katahimikan sa kanilang dalawa. Si Gabe, bagaman mukhang walang kabahabahala, ay may mga pananaw na malalim na nakatago sa kanyang mga mata.
Si Carrie naman na abala sa pagmamasid ay hindi makapagdesisyon kung paano siya magtatanong o magsasalita. Ngunit nang magsimulang dumating ang pagkain, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsimula ng usapan. Sir Gabe, pasisimula ni Carrie habang nag-aayos ng kanilang pagkain sa mesa. Sorry nga po pala kung iniwan ko rin kayo agad sa bahay niyo kahapon Kinailangan ko na po kasing bumalik agad dito sa mansyon. Tumingin si Gabe sa kanya at ngumiti ng konti. It's alright, Carrie. Ako ngang nahihiya sa'yo dahil naabutan mo ko on my drunken state. Saka pala, wag ka nang magpo at tawagin akong sir. It seems na hindi naman nagkakalayo ang mga edad natin. Sa pagkakataong yun ay nalaman niya na 2 taon lang ang agot sa kanya ni Gabe. Medyo naalinlangan si Carrie. Okay, sige Gabe. Matanong ko lang, kung hindi ninyo mamasamain, bakit kasi kayo naglasing kahapon? Nagsimula na rin siyang sumubo ng pagkain. Nilalabanan at nagagawa niyang pakisamahan ang kakaibang epekto ni Gabe sa kanya. Napahinto si Gabe sa pagkain at tinitigan siya ng maigi. Yesterday was the saddest day of my life, Carrie. 6 years ago, parehong nasawi sa road rage ang mga magulang ko. I was left alone. Simpatyadong pinagmamasdan niya ang mukha nito. Sorry kung naungkat ko pa yun Ganap niyang nalaman ang malalim na dahilan ni Gabe kung bakit ito ganoon. Inisip niyang hindi lang siya ang may alalahanin sa buhay. Pati si Gabe na tila may sariling pasanin at may nararamdaman siyang awa. Naramdaman din niya ang isang realization ang naganap sa kanilang dalawa. Isang koneksyon na unti-unting nabubuo sa kabila ng kanilang magkaibang posisyon sa buhay. Okay lang yun. Kapag ganong death anniversary nila, hindi talaga ako napasok sa work. Most of the time, nagpapakalunod ako sa alak para malimutan ang nangyari. Muling sumubo ng pagkain si Gabe. I understand, masakit po talagang mawala ng magulang at maging mag-isa na lang. At ikinwento niya kay Gabe ang mga pinagdaanan niya sa buhay. Malaki ang utang na loob ko kay Sir Emmanuel dahil nagkaroon ako ng bagong direksyon sa buhay ko. Kung pwede nga lang niyang sabihin kay Gabe na totoong ama niya ang amo niya, kailangan niyang maging maingat sa lihim na katotohanan yun na pinanghahawakan niya. I see. Alam mo, parehas tayong tumatanaw ng utang na loob kay Tito Emmanuel. Muling sabi ni Gabe pagkainom ng juice. Nang mawala ng mga magulang ko, naubos ang lahat ng mga naipundar nila dahil sa malaking business loan na naiwan. Wala nang natira para sa akin. Si Tito Emmanuel ang kumupkup sa akin. Best friend siya ng mga magulang ko. Talaga palang mabuting tao si Sir Emmanuel, ano? May paghangang sabi ni Carrie para sa ama. No wonder kung bakit tinulungan niya ako agad. Indeed, ipinasok niya ako sa kumpanya niya hanggang sa maging operations manager ako. Actually, dati dito ako nakatira sa mansyon. Pero nang makaipon na ako, nag-decide na akong bumukod. Sobra-sobra na kasi ang ginagawang tulong ni Tito Emmanuel sa akin I need to stand on my own. Sabi ni Gabe na kinakitaan ng katatagan ng gwapong mukha. At iyon ang simula ng friendship nila Carrie at Gabe. Ang mga simpleng pag-uusap, ang pagtulong sa bawat isa, at ang pagiging tapat sa kanilang mga trabaho ay naging mga pagkakataon ng mas malalim na pagkakaintindihan. Si Carrie ay natutong magtiwala kay Gabe at si Gabe naman nagsimulang makita si Carrie hindi bilang isang katulong, kung hindi bilang isang tao na may sariling halaga at dignidad. Isang araw, habang abala si Carrie sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkasakit si Sir Emmanuel, ang kanyang amo. Isang malubhang ubo at lagnat ang dumapo kay Emmanuel. Kaya't napagdesisyonan ni Carrie na maglaan ng oras upang alagaan to. Pinili niyang makatulong sa pangangalaga kay Emmanuel. At dito nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang relasyon ng amo na kanyang ama. Nagmadali si Carrie upang magtungo sa kwarto ni Emmanuel. Nang makita niyang matamlay ang kalagayan ng matanda, agad siyang nagdesisyon na magbigay ng kanyang buong pansin dito. Siyang nagpapainom ng gamot dito ayon sa inireseta ng family doctor. Sir Emmanuel, magpapahinga po kayo Anya habang inaayos ang una ng matanda at itinakip ang kumot sa kanya.
Gagaling din po kayo agad. Tumawag rin po si Sir Gabe na siya muna ang bahala sa office nyo. Salamat, Kari. Ang sagot ni Emmanuel sa mahina niyang tinig. Napasobra yata ako sa trabaho eh. Pero alam mo, sa ginagawa mong pag-aalaga sa akin, pakiramdam ko ay may anak ako. She was deeply moved. Anak niyo po talaga ako, sir. Sabi ng isang bahagi ng isip niya. Pinigil niya magpadala sa damdamin. Maraming salamat po, sir. Aaminin ko po ay parang tatay na rin ang tingin ko sa inyo. Hindi lang po basta amo. Kusang sabi ni Kari na naroroon pa rin ang pagtatago sa katotohanan. Tumango ito kapag dakay ngumiti. Nakita ni Kari ang pananakit sa mga mata ni Manuel at pati na rin ang takot na dulot ng sakit. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtulong kay Emmanuel. Sinisiguro niyang magaan at komportable ang pakiramdam ng matanda. Habang abala siya sa pag-alaga, ang kanyang mga iniisip ay hindi lamang ang mga gawain sa mansyon, kung hindi ang kanyang personal na relasyon kay Emmanuel. Ang pagmamahal na ipinapakita sa kanya ng amo, ang pag-aalaga na binibigay nito sa kanya na parang isang anak, ay nagsimulang magbigay ng bagong kahulugan sa buhay ni Kari. Sapat na sa kanya yon at ayaw na niyang ipaalam sa amo ang pagiging magkadugo nila. Napansin ni Kari na kahit hindi pa niya nasasabi kay Emmanuel ang katotohanan, sa bawat araw na siya ay nag-aalaga rito, lalong nadarama ang koneksyon sa pagitan nila. Hindi man niya nasasabi ng direkta. Sa mga simpleng galak at pag-aaruga ay nagsasabi siya ng kanyang nararamdaman. You can treat me as your father, Kari. Sabi ni Emmanuel habang pinagmamasa ng sipag ni Kari. Pag totally na magaling na ako, babawi ako sa'yo. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kari na hindi niya mapigilan. Sa kabila ng pagkakaibang posisyon nila sa buhay, ang tiwala at malasakit na binubuo nila ay nagsisilbing pundasyon ng isang pamilya. Isang pamilya na walang iba kung hindi ang mga taong handang magbigay at tumanggap ng walang kondisyon. Habang ang mga oras ay tumatakbo, hindi pa rin alam ni Emmanuel ang lihim na ipinagkakait ni Kari, na siya pala ang kanyang tunay na anak. Pinipili niyang itago ito dahil sa kanyang mga pangarap na mabigyan si Emmanuel ng kasiyahan at mapahalagahan siya hindi bilang anak ng kanyang amo, kung hindi bilang isang tao na may dignidad at halaga. Sa bawat pag-aalaga ni Kari kay Emmanuel, isang mas matibay na ugnayan ang nabubuo at may malalim na kahulugan sa kanilang pagkakaibigan at relasyon. Ngunit habang tumatagal, si Kari ay nahuhulog palalo sa isang matinding katanungan sa kanyang isipan. Paano na kung malaman ni Emmanuel ang katotohanan? Pagkalabas siya ng silid ay nasalubong niya si Anika. Matalim ang tingin nito sa kanya. Good evening po, ma'am. Papagaling na po si Sir Emmanuel. Napakain at napainom ko na po siya ng gamot. Kusang imporma niya sa babae. Alam mo, Kari, baka akala mo hindi ko nalalaman kung papaano kang sumisip-sip sa kuya ko. At kay Gabe din. Matalim na tugon nito. At talagang inaakit mo pa silang pareho, ha? Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin, ma'am. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Sabi niya na pilit pinakakalma ang sarili. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, singhal ni Anika. Pues sasabihin ko na sa'yo na hindi ka magtatanggumpay sa plano mo. Hindi ka magkakaroon ng espesyal na lugar dito sa Montenola. Nilagpasan siya nito ng lakad. Napaawang ang labi niya habang sinusundan ng tingin si Anika. Habang papalubog ang araw, naupo si Kari sa veranda. Nagpapahinga siyang saglit matapos maglinis sa ikalawang palapag ng mansyon. Tahimik ang paligid, pero magulo ang kanyang isipan dahil sa mga banta ni Anika sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may lumapit. Si Gabe. Bit-bit nito ang isang jacket. Baka lamigin ka. Maiksing sabi ni Gabe habang marahang isinasampay sa balikat niya ang dala. Naku Gabe, mukhang bago pa ito ah. Madudumihan lamang ito sa akin. Nahihiya niyang sabi. Hindi makatingin ng diretsyo. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Hindi dahil sa lamig ng simoy ng hangin, kung hindi dahil sa presensya ng binata. Tahimik lang si Gabe habang naupo sa tabi niya.
Saglit itong tumingin sa langit bago muling nagsalita. Reward ko yan sa'yo, Kari. Napapansin ko ang pagiging dedicated mo sa trabaho mo dito. Anito, hindi lang basta tungkulin na ginagawa mo. May puso. Hindi agad nakasagot si Kari. Napayuko siya. Ginagawa ko lang po kung anong tama. Mahina niyang tugon. Alam ko at ramdam ko yon. Lalo na ako. Gusto kong lagi kang masaya. Kahit na hindi mo sabihin kung may pinagdadaanan ka, gusto kong narito lang ako. Natigilan si Kari. Hindi siya tumingin, pero naramdaman niyang nakatingin si Gabe sa kanya. Tulungan mo rin ang sarili mong alagaan, Kari. Baka mamaya niyan, lagi nalang ibang tao ang nasa isipan mo. Dagdag pa nito sabay abot ng isang pirasong panyo. Para sa luha mo. Kung sakasakaling kailanganin mo. Napangiti si Kari. Pilit man at bahagyang natawa. Wala naman akong balak na umiyak. Saka remember, may ibinigay ka ng panyo sa akin noong nakapila ako sa relief operation niyo sa bayan namin. Patuloy niyang iniingatan ng panyong yon. Pero kung sakali na umiyak ka ulit, gusto kong ako ang unang makakakita. Para alam mong hindi ka nag-iisa. Sabi ni Gabe na iginiya sa bulsa ng jacket na nakasampay sa balikat niya ang panyo. Walang halatang pagtatapat ng damdamin, pero sa bawat galaw ni Gabe, sa tahimik na presensya niya sa tabi ni Kari, iba ang nababasa ni Kari. Ngunit ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan. Masaya na siya sa pagiging close nila ng binata. Pumagitan ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Magkadikit ang balikat habang nakatanaw sa gabi. Sa isang iglap, nagkatinginan sila. At walang salita, marahang lumapat ang labi ni Gabe sa labi ni Kari. Sandali lamang yon, banayad ngunit puno ng damdamin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Kari. Sorry, nadala lang ako. Mahina nitong sabi. Nailang si Kari, bahagyang namumula ang mukha. Hindi siya nakapagsalita sa mabilis na tibok ng puso niya. Sa haplos ng hangin at init ng kanilang sandali, isang bagong damdamin ang tahimik na namayani sa pagitan nila. Nang gabing yon ng pamamahinga ni Kari sa trabaho sa mansyon, naroroon na siya sa kanyang sariling kwarto sa maid's quarter. Nakasalampak siya sa kama at hawak ang lumang picture ng kanyang ina, habang karga siya nito noong 3 taon pa lamang siya. Pinakatitigan niya ang nasabing litrato. Alam mo, Nay, masaya po ako sa pagtatrabaho ko dito sa mansyon. Kasama ko po ang aking ama. Sa totoo nga lang po ay parang anak na kung ituring po ako ni Sir Emmanuel. Kung sana nga lang ay may karapatan ako na tawagin siyang itay o papa. Hinaplos niya ang litrato. Pero okay na rin po sa akin kung hindi niya ako makilala bilang anak niya. Basta inay, gabayan mo lang ako palagi kung saan ka man naroroon ha. Miss na po kita. Makalipas ang ilang saglit ay muli niyang ibinalik sa wallet niya ang picture at isinilid sa bag niya. Nahiga na rin siya. Biglang tumunog ang cellphone niyang dikipad na nabili niya sa unang sweldo niya. Isang tawag mula sa unknown number. Sinagot niya yon. Hello? Sagot ni Kari na may kabang nararamdaman sa kanyang dibdib nang idikit niya ang kanyang cellphone sa kaliwang tenga. Kari, si Gabe ito. Nagsimula ang boses mula sa kabilang linya. Medyo nahihirapan sa tono. Gusto ko lang sanang makausap ka tungkol sa nangyari kanina. Napatagilid ng higa si Kari sa kama. Ah, okay. May nais ka pa bang sabihin, Gabe? Wala naman. Hindi lang kasi ako mapalagay. Baka isipin mo binastos kita. Pero sigurado ako na gusto ko lang linawin na hindi ko sinasadya. Yung halik kanina, Kari. Again, it was unintentional. I'm sorry if I made you uncomfortable. Tahimik si Kari. Hindi makapagsalita. Habang nag-iisip siya, napansin niyang kahit walang mga salitang ginagamit, may nararamdaman siyang kakaiba sa huli niyang sinabi. Yung damdamin na minsan ay hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ano ka ba, Gabe? Sabi niya na pinasigla ang tinig. Medyo mahina lang ang boses.
Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Gets ko naman ang paliwanag mo. Salamat, Kari Tugon ni Gabe. Pero gusto ko lang siguraduhin na klaro sa atin kung anong ibig sabihin ng lahat ng yon. Ayokong magka-misunderstanding. Kung may nararamdaman kang hindi okay, sana sabihin mo agad sa akin. Bumuntong hininga si Kari at pumikit ang mga mata. Pakiramdam niya ay isang bigat ang pumasok sa kanyang puso. Salamat, Gabe. Siguro nga may mga bagay na kailangan ko pa ring maintindihan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko naman yun masyadong iniisip. Nararamdaman ko na hindi madali sa iyo ang lahat ng nangyayari. Pero nandito lang ako, Kari. Kung kailangan mo ng kausap o kung may gusto kang sabihin, nandito ako para makinig. Itinutok ni Kari ang mga mata sa kisame habang ang hangin ay dumaan sa bintana. Huwag kang mag-alala sa akin, Gabe. Dahil kaya ko naman ang sarili ko. Pero salamat. Salamat dahil lagi kang andyan para sa akin. Sa kabilang linya, narinig ni Kari ang malalim na paghinga ni Gabe at naramdaman niyang wala nang saloobin si Gabe kung hindi ang magbigay ng suporta sa kanya. Gusto ko sana, masaya ka palagi. Sabi ni Gabe nang may pagkabigo sa kanyang boses na hindi nakaligtas sa pandinig ni Kari. Kari, sana patuloy kang maging okay Ngumiti si Kari ng konti. Thank you. I'll figure it out. Matapos ang ilang segundong katahimikan, narinig niyang muling nagsalita si Gabe. Good night, Kari. I hope you'll get some rest. Good night din, Gabe. Sagot niya sabay tapos ng tawag. Habang binabaybay ni Kari ang kanyang mga naiisip, nakaramdam siya ng magkahalong saya at kalungkutan. Ang mga salitang narinig niya mula kay Gabe ay nagdulot ng mga bagong katanungan sa kanyang isipan. Ngunit higit sa lahat, ang mga ito'y nagsilbing paalala sa kanya ng mga relasyon at koneksyon na unti-unting nagiging masalimuot. Ngunit puno rin ng tunay na pag-aalaga. Nakahiga si Kari sa kanyang kama. Naalala niya ang yumaong ina. Hindi niya alam kung anong hinaharap para sa kanya. Ang mga nararamdaman niya para kay Emmanuel at Gabe ay nagsimulang maghalo. At tila ba ang mga galak at pagsubok sa kanya ay magkasamang sumusubok sa kanyang mga desisyon. Pero isang bagay ang sigurado si Kari. Ang kanyang buhay ay puno ng mga bagong pagkakataon. At kung paano niya itong haharapin, ay nasa kanyang mga kamay. Habang ang oras ay dumaan, natulog siyang may bahagyang ngiti sa labi, bagaman puno ng katanungan ng kanyang isipan. Ang malalakas na katok sa pinto ang gumising kay Kari kinabukasan. Kari! Lumabas ka dyan! Harapin mo ko! Nagmamadaling bumangon si Kari at pinagbuksan ng pinto si Anika. May kailangan po ba kayo sa akin, ma'am? Isang sampal ang binitawan nito sa mukha niya. Walang hiya ka! Magnanakaw ka! Ilabas mo yung kwintas na ninakaw mo sa akin! Nagulat siya. Ha? Ma'am, hindi ko ho alam ang sinasabi niyo. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ako naniniwala at nahanapin ko yun sa kwarto mo. Dire-diretsyong pumasok sa loob ng quarter niya si Anika. Napasunod siya sa babae. Naghalughog si Anika sa mga gamit niya hanggang sa nakuha ang bag niya. Ma'am, kahit guluhin yung gamit ko, wala po sa akin ang kwintas ninyo. Anya na kinakabahan na rin. Pues ano to ha? Bakit nasa bag mo to? Mula sa loob ng bag niya inilabas ni Anika ang isang gold necklace. Magnanakaw ka talaga? Ma'am, hindi ko alam kung paano. Nagkanda buhol-buhol na sabi ni Kari. Maging siya'y nagulat kung papaanong napunta sa bag niya na sabing alahas. Pinagpawisan siya ng malamig. Pagsisisihan mo to, Kari. Ang laki pa naman ng tiwala sa'yo ni Kuya Emmanuel. Ipakukulong kita. Galit na sabi ni Anika. Habang naroroon si Anika, galit na galit at patuloy na pinalalakas ang kanyang mga boses. Nakaramdam si Kari ng isang malalim na pangingilabot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paanong napunta ang kwintas sa kanyang bag. Ngunit natatakot siyang mawalan ng tiwala sa kanya si Emmanuel. May mga pagkakataon kasi na tila ba ang mga sitwasyon ay mabilis na tumatakbo. At ang mga maling akusasyon ay tila may kapangyarihang baguhin ang lahat ng bagay na may kahulugan sa kanya. Ma'am Anika, please,
Nagmamakaawa ko. Ang sabi ni Kari. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot at kalituhan. Hindi ko ho talaga alam kung paanong napunta ang kwintas na yan sa bag ko. Wala ho akong ginawang masama. Si Anika ay tila hindi na makinig pa. Hindi pinapansin ang mga paliwanag ni Kari. Pero bago pa man ito magsalita muli, narinig nila ang malalim na boses ni Emmanuel mula sa malayo. Anika, tumigil ka na! Ang boses ni Emmanuel ay puno ng otoridad at sa bawat hakbang niyang papalapit, nagkaroon ng isang katahimikan sa pagitan nila ni Anika. Dumating si Emmanuel at agad tong nagtakda ng distansya sa pagitan ni Anika at ni Kari. Anika! Ang simula ni Emmanuel. Ang tono ng kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Huwag mong gagalawin ang aking anak. Ang lahat ay nagulat sa sinabing yun ni Emmanuel. Hindi maipinta ang mukha ni Anika. Hindi makapaniwalang napatingin si Kari kay Emmanuel. Alam niyo na po. Paano po ninyo nalaman? Kuya, pati ba naman sa drama ng babae niyan maniniwala ka? Ninakawan na nga ako eh. Giit ni Anika. Kung may magnanakaw dito, ikaw yon, Anika. Matalim na akusan ni Emmanuel. Alam ko nang lahat ng mga ginagawa mong pagnanakaw ng pera sa kumpanya. At ngayon idadamay mo pa si Kari na aking anak? Umami na ang isang katulong natin na si Beding na inutusan mong ilagay ang kwintas mong yan sa bag ni Kari. Isang malaking pag-asa ang nakita ni Kari. Kuya, magpapaliwanag ako. Tila naging maamong tupa si Anika na kulay suka na ang mukha. Sayang Anika, kahit half-sister lang kita, hindi naman kita pinagkaitan. Sinira mo tiwala ko. Ngayon ay lumayas ka sa pamamahay ko. Or else, ako mismo magpapadampot sa iyo sa mga pulis. Wala nang nagawa si Anika kung hindi ang umalis sa harap nila. Nanginginig at nagpipigil na mapaiyak. Habang umaalis si Anika, nagsimula ng maglakad patungo kay Kari si Emmanuel. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala ngunit may kasamang tapang. Tumigil siya sa harap ng anak at dahang-dahang inabot ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mga balikat nito. Kari, ang simula ni Emmanuel, ang tinig ay malumanay. Kagabi, pupuntahan sana kita sa silid mo para may ibigay sa'yo. Narinig ko nakausap mo ang isang picture. At narinig mo pong lahat ng sinabi ko? Si Kari na hindi pa rin makapaniwala sa mga sandaling iyon. Nagkatinginan sila. At sa mga mata ni Kari, nakita ni Emmanuel ang lahat ng mga tanong at pangarap na nais niyang sagutin. Nag-umpisa itong magsalitang muli. Oo, wala sana akong balak makinig pa pero binanggit mo na itay mo ako, Kari. Pero sapat na po ba yun para maniwala nga kayo na anak po ninyo ako? Tanong ni Kari. Ang boses ay puno pa rin ng takot ngunit may kasamang paghanga. Si Emmanuel ay nagsimulang magkwento. Alam mo Iha, sorry kung nakialam ako sa gamit mo. Kagabi nung tulog kay kinuha ko ang lumang picture sa bag mo at nakita ko na si Clarita ang naroroon. Siya nga ang unang babaeng minahal ko. Naging katulong siya ng pamilya namin noon at nagkaibigan kami. Pero pinaghiwalay kami ng aking mga magulang dahil ayaw nila kay Clarita. Umalis siyang hindi ko alam kung saan nagpunta. At maging ang pagdadalang tao niya na bunga ng isang gabi ng pagkalimot namin sa aming mga sarili. Ang totoo po niya ay wala po akong balak na ipalam sa iyo ang katotohanan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Kari. Masaya't kontento na po ako na makasama ka bilang aking amo. Kari, sa unang pagkikita pa lang natin, ang nararamdaman ko'y hindi ko kayang maipaliwanag. Pagpapatuloy ni Emmanuel. Ngayon alam ko na ikaw ang anak ko at gagawin kong lahat upang protektahan ka. Hayaan mo kong makabawi sa'yo. At sayang nga lang at wala na si Clarita. Ayoko nang magkalayo pa tayo. Mahalagang sandali ito para kay Kari. At sa bawat salitang binitawan ni Emmanuel, unti-unting natutunaw ang kanyang mga takot. Nais man niyang magtanong pa ng marami ngunit
Alam niyang may mga bagay na ang puso lamang ang makakaintindi. Sa huli, nang hawakan siya ni Emmanuel sa kamay, naramdaman ni Carrie ang malalim na koneksyon sa kanilang dalawa. Ang lahat ng mga kalituhan na tanong sa kanyang isipan ay napawi at nagkaroon siya ng lakas mula sa pag-ibig na tanging isang ama ang kayang magbigay. Salamat po. Mahina ang boses ngunit taos-pusong sabi ni Carrie. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang inyong anak. Ngumiti si Emmanuel at niyakap si Carrie. Handa na silang magtulungan upang muling buuin ang tiwala at relasyon nila bilang mag-ama na mahabang panahon na ipinagkait ng tadhana. Kinakabahan ako, Gabe. Medyo nanginginig na sabi ni Carrie sa binata nang tumigil na ang kotseng sinasakyan nito sa parking ng isang 5-star hotel. Tumingin si Gabe sa kanya na nasa driver's seat. Why? Is there something wrong? Feeling ko hindi ako nababagay sa pupuntahan nating party. Sabi niya na naroroon ang pag-aalinlangan. A-attend silang dalawa sa isang engranding birthday party ng isa sa mga investor ng kumpanya ng Montinola. Ang kanyang ama na si Emmanuel ay nasa Cebu pa at silang dalawa lamang ni Gabe ang pinadalo sa ngalan nito. Hinawakan ni Gabe ang isang kamay niya sa kamasuyong hinaplos yun. You're a truly Montinola, Carrie. Ang DNA results niyo ni Tito Emmanuel ay isang malaking patunay doon. You have nothing to worry sa iisipin sa iyo ng mga guest. Besides, nandito ako. Through Gabe's action ay nagagawa nito na mapanatag siya. Alam na alam nito kung anong nasa loob niya. So, tara na? Aya nito. Tumango siya. Nauna na itong bumaba ng kotse nito. Lumigid ito sa may front seat para ipagbukas siya ng pinto. Inalalayan siyang makababa. Napakaganda ni Carrie sa suot na evening gown. At si Gabe naman ay naka-coat and slacks. Pagkapasok nila sa loob ng hotel, agad na sinalubong sila ng mga waiter na may dalang mga baso ng champagne. Ang grandiosong ballroom ay puno ng mga eleganteng tao, mga executives, at mga kilalang personalidad. Sa gitna ng mga ito, natagpuan nila ang kanilang lugar sa isang mesa na malapit sa dance floor. Habang nag-uusap sila ni Gabe tungkol sa negosyo ng Montinola at maging sa nagaganap na party, nararamdaman ni Carrie ang isang halong kaba at tuwa. Hindi niya maiwasang magtaka kung tama bang desisyon niya na umattend dito sa isang ganoong ka-high profile na party. Ngunit sa bawat pagngiti at paghawak ni Gabe sa kanyang kamay, nawawala ang lahat ng takot at pangangamba. Sa pagkakabunyag ng katotohanan ay nagbago na ang buhay ni Carrie. Ngayon pa lang, masanay ka na sa buhay mo bilang isang Montinola, sabi ni Gabe. Oo nga eh. Alam mo ba, hindi ko naman pinangarap ang ganitong buhay. Wala nga akong balak na ipaalam sa ama ko na anak niya ako. Pero unexpected ang mga nangyari. Anya, ang dami ko pang dapat matutunan pero masaya ako na nakapag-aral pa rin ako. In-enroll siya ni Emmanuel sa isang fast-paced course sa business management. May mga ibang training din siya for social etiquette na nagagamit na niya. It's your destiny, Carrie. Pinakatitigan ni Gabe ang mukha niya. After all, you deserve it. Malayo ka na sa babaeng inabutan ko ng panyo noon. But you're still the same lady that I admire. Minsan pang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malumanay na awit mula sa isang live band ang pumuno sa buong silid. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon-tipon sa gitna ng dance floor at nagkaroon ng isang alon ng excitement sa hangin. Tumingin si Gabe kay Carrie. Isang malambing na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Gusto mo bang sumayaw? Tanong nito ng may pag-aalalang tono. Ngunit alam na alam ni Carrie na hindi lang siya nagtatanong para sa pakiramdam niya, kung hindi para sa kanilang dalawa. Tumango si Carrie. Hindi na iniisip ang mga mata ng ibang tao. Yes, I'd love to. Inalalayan siya ni Gabe patungo sa gitna ng dance floor. Habang nagsisimula ang musika, ang kanilang mga katawan ay nagsabay sa malambing na galaw. Tila nagsasayaw sa hangin.
Ang mga mata ni Gabe ay hindi kailanman umiwas mula sa kanya. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamahal at alaga. Si Carrie naman, kahit na may ilang pag-aalinlangan ay nawala sa lahat ng ito. Nawawala ang takot at nagiging isang bahagi ng romantikong sandali. Habang umiikot ang mundo sa paligid nila, natutunan ni Carrie na hindi niya kailangang mag-alala. Ang mahalaga ay ang pagiging totoo nila sa isa't isa. At sa gabing yon, wala nang ibang mas mahalaga kung hindi ang kanilang pagiging magkasama sa bawat galak at bawat sayaw. Pagkalipas ng ilang oras mula pagkaalis ng magarbong party, natanaw nila Gabe at Carrie ang madilim na kalangitan habang sakay ng kotse. Malakas ang buhos ng ulan sa kalagitnaan ng gabi. At bago pa man sila makaalis ng hotel, ang kalsada ay natabunan na ng tubig ng baha. Parang hindi tayo makakauwi nito ani Carrie nang tumigil sila sa pag-andar. Ang bilis ng pagtaas ng tubig. Sumandal si Gabe sa driver's seat. Isang banayad ng ngiti ang ibinuga sa kabila ng sitwasyon. Don't worry, Carrie. We'll figure it out. But for now, we're together. Dahil sa patuloy na pag-ulan, napagpasyahan nilang umuwi sa townhouse ni Gabe. Pagpasok nila, agad tong nagbigay ng tuwa at ginhawa. Ang init ng loob ng bahay ay nagbigay ng pansamantalang kaligayahan, habang ang tunog ng ulan ay nagbigay ng feel-good vibes sa kanilang paligid. Habang nag-aayos sa mga gamit, pinunasan ni Gabe ang basa niyang buhok at tinawag si Carrie upang umupo sa isang maliit na sofa. Are you alright? Tumingin siya kay Gabe. Ang kanyang mga matay puno ng pagkasabik at konting kabang hindi maiwasan. Oo naman, feeling safe ako kapag kasama kita. Kagaya ng pangako ko, I'm always here for you. Nangako ako sa papa mo na iingatan kita. Sambit ni Gabe na may malalim na tono. Ang mga mata nito ay nagsasalita ng hindi nasasabi ng mga salita. Hindi makatingin ng diretsyo si Carrie, ngunit ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso. Sa bawat oras na magkasama sila, mas nadarama niyang may bagay na hindi pa niya kayang ilabas. Isang bagay na mas malalim kesa sa isang pagkakaibigan. Aminado siya sa sarili na mahal na niya si Gabe, pero walang katiyakan kung ganon din ang nararamdaman nito para sa kanya. Pumikit siya at huminga ng malalim. Unti-unting inabot ang kamay ni Gabe. Maraming salamat, Gabe. I'm starting to realize na ang saya ko kapag nandyan ka. Ikaw kasi, sinanay mo ko na nariyan ka palagi. Naglakbay ang mga mata ni Gabe sa mga labi ni Carrie. At para bang ang kanilang mga katawan ay nakaramdam ng hindi pagkakasunduan at pagkakaugnay. Hindi nila alam kung papaano, ngunit ang malambot na paghawak ni Gabe sa kanyang kamay ay nagsilbing isang malalim na tugon sa kanyang mga salita. Sometimes it's okay to just be here. Wika ni Gabe. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may malalim na init na nararamdaman. Tumango si Carrie at napansin ang kahulugan ng mga simpleng kilos na yon. Hindi sila kailangang magmadali. Sa gabing yon, natutunan niyang sa bawat mabigat na sitwasyon, ang pagtanggap at ang nararamdaman ng isa't isa ang pinakamahalaga. Habang lumalakas ang tunog ng ulan sa labas, sa muling pagtatagpo ng kanilang mga mata, naglapat ang mga labi nila. Isang mainit na halik na humantong sa pagiging isa ng katawan nila. Init sa init, puso sa puso. Masayang nagising si Carrie kinabukasan. Naroroon pa rin siya sa townhouse ni Gabe. Wala na sa tabi niya ang binata nang magmulat siya ng mga mata. Dali-dali siyang naghilamos at nagtoothbrush sa pinakamalapit na banyo. Isinuot niya ang damit pambabae na iniwan ni Gabe sa ibabaw ng kama. Hindi man niya sabihin sa akin ang feelings niya, pero ramdam ko na mahal niya na ako. Sabi niya sa sarili na ang tinutukoy ay si Gabe. Lumabas siya ng silid na ang mata at puso niya ay hinahanap ang binata. Hanggang sa napadaan siya sa isang kwarto at nagsisilbing home office ng binata. Bahagyang nakaawang ang pinto kung kaya't naririnig niya ang mga tinig doon. Merong bisita si Gabe. It seems na nagkakamabutihan na kayo ni Carrie. Natigilan sa pagtangkang pag-alis si Carrie pagkarinig sa pangalan niya.
Curious at excited siya sa magiging tugon ng binata. Bahagya niyang ikinubli ang sarili sa likod ng pinto. Of course, I'm happy para sa aming dalawa. Narinig niyang sabi ni Gabe. Dapat lang na maging masaya ka, no? Tugon ng bisita. Nangyari ang mga plano mo. Napaibig mo si Carrie. At kapag nagkatuluyan na kayo, mapupunta na sa iyo ang pagiging CEO ng kumpanya. Gaya ng kondisyon ni Sir Emmanuel sa iyo na mapaibig ang long-lost daughter niya. Nadurog ang puso ni Carrie sa narinig. Ang lahat ng mga matatamis na salita at kilos ni Gabe. Ang mga sandaling pinagsamahan nila. Lahat pala'y isang mahabang kasinungalingan. Isang maayos na plano para makamit ang posisyon at kayamanan. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang katawan niya. Ang mga ngiti ni Gabe, ang mga yakap, ang mga halik. Biglang naging mapait at nakakasuka sa kanyang alaala. Ang sayang kanyang nararamdaman kaninang umaga ay napalitan na ng matinding kalungkutan at galit. Pagdating ni Carrie sa mansyon, naroroon na ang kanyang ama. Nakaupo ito sa sala. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Niyakap siya ni Carrie at doon niya nilabas ang lahat ng kanyang hinanakit. Papa, nalaman ko na po ang lahat. Ang plano niyo ni Gabe. Ang boses ni Carrie ay nanginginig. Sinabi niya ang lahat ng narinig niya sa townhouse ng binata. Huminga ng malalim si Sir Emmanuel. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko dapat ginawa yun. Akala ko makakatulong to para kay Gabe. Nagkamali ako. Pero Papa, bakit? Bakit niyo ginawa yun? Ang mga luha ni Carrie ay muling umagos. The plan is true, Iha. Gusto ko na maging maayos ang lagay ng kumpanya, lalo na't ikaw na ang susunod sa akin. Gusto ko na si Gabe ang mapangasawa mo para mapanatag ako. Pero kung hindi mo naman siya gusto ay malaya kang magmahal ng iba. Pinunasan ni Emmanuel ang mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Pero nasaktan ako, Papa. Dahil mahal ko na siya. Sobrang sakit na malaman kung anong totoong intensyon niya. Akala ko po mahal niya rin po ako. Alam ko, anak, at humihingi ako ng tawad. Niyakap ni Emmanuel ng mahigpit si Carrie. I think mag-uusap kayo ni Gabe. Kilala ko ang batang yon. Hindi yun vocal sa mga feelings niya. He is a man of action. Nag-alinlangan si Carrie, pero ang payo ng kanyang ama ay may katuturan. May bahagi sa kanya na umaasa pa rin. Isang maliit na tinig na nagsasabing, baka nga may paliwanag si Gabe. Baka may iba pang dahilan. Baka mali lang ang kanyang pagkakaintindi. Carrie, pwede ba tayong mag-usap? Si Gabe na lumapit sa kanya sa garden ng mansyon ng umagang yon. Ang boses ay halos pabulong na. Bigla ka kasing umalis nang walang paalam sa bahay kahapon. Then, hindi ka sumasagot sa mga calls at chats ko. Umupo si Carrie sa isang steel bench paharap sa binata. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sinimulan ni Gabe ang pagsasalita. Narinig ko ang plano niyo ni Papa. Ang lahat-lahat. I admit na pumayag ako sa plano ng Papa mo. Gusto kong makuha ang posisyon sa kumpanya. Pero para sa'yo. Para sa kinabukasan natin. Akala ko yun ang paraan para maprotektahan kita. Pero bakit kailangan mong gamitin ako? Tumayo siyang muli. Hindi kita ginamit, Carrie. Oo, sumunod ako kay Tito Emmanuel pero habang tumatagal, nahuhulog na ako sa'yo ng totoo. Hindi ko sinasadyang ma-inlove sa'yo. Ang mga sinabi ko, ang mga ginawa ko, totoo yun. Mahal kita. Ang mga luha ni Gabe ay umaagos na rin. Napabuntong hininga si Carrie. Ang mga salitang naririnig niya mula kay Gabe ay hindi niya inaasahan. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting nawawala. Napalitan ng pag-asa. At hindi na part yun ng plano niya ni Papa? Muling tanong niya. Oo, planado man ang lahat pero
Hindi ko kayang kontrolin ang puso ko. Tumingin si Carrie kay Gabe. Ang mga mata nito'y puno ng pagsisisi at pagmamahal. Tila nagsusumamo para sa kanyang kapatawaran. Hindi na niya kayang pigilan pa ang mga luhang kanina pang gustong kumawala. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa isang kakaibang damdamin. Isang damdamin na mas malakas kesa sa galit. Mas matamis kesa sa pag-asa. Gabe, ang tanging nasabi niya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit si Gabe at hinawakan ang kanyang mga kamay. Carrie, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pero ang totoo, mula nang una kitang makita, nahulog na ako sa'yo. Ang plano, isang paraan lang yon para makalapit sa'yo. A crazy way. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, totoong totoo. Isang mainit na yakap ang sumunod. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pagmamahal at pagpapatawad. Sa yakap na yon, naramdaman ni Carrie ang tibok ng puso ni Gabe. Isang tibok na nagsasabi ng katotohanan. Isang tibok na nagpapaalala sa kanya kung gaano niya kamahal ang lalaking ito. Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. Bulong ni Gabe, ang mukha'y nakabaon sa kanyang leeg. Hindi mo kailangang patawarin ang sarili mo, sagot ni Carrie. Ang boses ay puno ng paglalambing. Kailangan mo lang akong mahalin. Mahal na mahal kita, Carrie. Higit pa sa anumang posisyon, higit pa sa anumang kayamanan. Sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng sinag ng umagang araw, nagsimula ang kanilang kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangakong masaya. Isang halikang sumunod, puno ng pagmamahal, nagbubura ng sakit at pagdududa. Sa wakas, magkasama na sila. Hindi dahil sa plano, kung hindi dahil sa tunay na pag-ibig. Alam niya na masaya na ang yumaong ina niyang si Clarita sa mga nangyayari sa buhay niya. Wakas!